Please turn with me to Colossians chapter 1 verse 12 hanggang sa 20. Hanggang mahina siya. Colossians chapter 1 verse 12 hanggang sa 20. Ang sabi po dito mga kapatid, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kaniyang minamahal na anak, na sa kaniya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kaniya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kaniya. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa kaniya, at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kaniyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus. May the Lord bless the proclamation of His word this afternoon. Gaya ng sinabi po natin kaninang umaga, iwanan muna natin ang secular holiday orientation. Kalimutan muna natin ngayon at ating i-consider ang tunay na Christmas story. I-consider po natin ang ating Panginoon. After all, He is the focus of this season. And He is the reason for this season. So, iwaksi muna natin ang mga kaisipan ng last-minute shopping plans, ang mga decorations, ang mga ihahanda nating pagkain mamayang gabi. Tanggalin muna natin yan sa ating isipan, ang mga family and social gatherings na ating pinaplano, and let us spend these precious moments sa hapong ito upon gazing the excellence of the Lord Jesus Christ. Ayon po sa Song of Solomon chapter 5 verse 16, He is altogether lovely. And I believe that Jesus is lovelier than all of these secular celebrations na orientation ng season na ito sa ating mundo. Kung si Pablo po ang ating tatanungin, handa si Pablo na iwaksi ang lahat ng mga bagay. Philippians chapter 3 verse 8. Ang sabi po ni Apostle Paul, higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Kaya sa oras na ito, tayo po muna ay mag-focus. After worship, maaari na po nating i-attender ang ating nakasanayang tradisyon dito sa Pilipinas. Now, when it comes to Christianity, it can only be summarized by one word, and that is Jesus. Si Jesus po ang Christianity. Christianity is about the Lord Jesus Christ. Kilala mo ba talaga siya, kaibigan? Hindi lang yung knowing about Him, but we are talking about knowing Him. Yung tipong kilala talaga natin siya. Willing ba tayong mag-invest ng sapat na oras upang mas makilala pa natin ang ating Panginoong Hesukristo? And that means spending time to study Him more, to know Him more. Wala pong mas mahigit pa na kaalaman at walang mas matamis na kaalaman than to know the Lord Jesus Christ more and more. Parang lawa yan. Yung siniris doon sa probinsya na napakalinaw ng tubig. The more you dive, the more you enjoy that lake,
the more Jesus becomes sweeter unto us. Ang ating Panginoong Hesukristo, He is the image of the invisible God. Yun ang sinasabi po ng ating teksto, particularly verse 15. Dito po tayo mag-focus. Itong verse 15 na ito ay naglalarawan sa kamangha-manghang bagay na nangyari doon sa incarnation. Ang ibig pong sabihin ng incarnation, ang Diyos ay nagkaroon ng laman. So incarnation. Ang eternal Son of God ay naging laman or naging tao. At si Apostle Paul ay dinidescribe niya ang lahat ng anggulo na nangyari kay Jesus in the incarnation. Dinescribe ni Apostle Paul ang divinity of Christ. He is divine. He is the exact image of the invisible God. Ano pa? He is the creator of everything. He is the sustainer of everything. He is the firstborn of creation. But He became man. That's the amazing wonder of the incarnation. At tunghayan natin sa hapong ito ang purpose ng incarnation. So meron pong 3 punto. It's all about Christology. Doctrine of Christ tayo ngayong araw na ito. Mula kaninang umaga hanggang ngayon. Una, God's revelation of Himself in bodily form. That's incarnation. It is God's revelation of Himself in bodily form. And pangalawa, ay hindi po natin maiiwasan na, take note, this is theological term. Madalas naming dinidiscuss ni Deacon Lorenzo at ni Deacon Jeff. Pagdating sa preaching, kalimutan natin ang mga theological terms. At kailangang ma-dissect itong mga theological terms na ito, hindi ibubombard ang congregation ng theological terms and replace them with terms na talagang na-absorb ng isipan ng common na mga tao. Let us keep our theological terms sa CRSA, sa ating pag-aaral. Pero meron po talagang mga theological terms na hindi talaga maiiwasang banggitin dito sa pulpito. Pangalawang punto, talagang pag-usapan natin ang hypostatic union of Christ. That's theological term. Hindi natin pwedeng iwasan po yan. As much as possible, iniiwasan natin ang theological term sa pulpit na ito. Pero itong hypostatic union na ito ay dapat po nating pag-aralan. At pangatlo, the accomplishment of God's eternal purpose. Ang incarnation, yan po ay katuparan sa walang hanggang layunin po ng ating Panginoon. Tayo po muna ay tumungo sa panalangin. Let us pray. Oh dear Heavenly Father, wala nang mas higit pang dakilang karunungan kaysa na makilala namin si Kristo na inyong anak na sinugo ninyo upang iligtas ang mga makasalanan na tulad namin. Kaya tulungan ninyo kami sa hapong ito sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral namin sa Christology, the doctrine of Christ in sermonic form. At naway hindi ma-reduce ang pag-aaral na ito into mere lecture form. Naway tulungan ninyo ang inyong lingkod sa pagpapakilala ng mas malalim sa aming Panginoong Hesukristo sa mga tagapakinig na ito para sa ikaliligtas ng kaluluwa ng mga wala pa sa Kanya at para sa aming paglago spiritually. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God's revelation of Himself in bodily form. Yun ang ibig sabihin ng incarnation. God's revelation of Himself in bodily form. Ang incarnation, yun po ang pagpapahayag ng Diyos sa Kanyang sarili sa forma ng laman. The Bible says Jesus Christ is the image. I mean, physical image. Siya po ay naging tao. I'm not talking about the statue of Jesus Christ. Dahil talagang pinagbabawal yan sa salita ng Diyos. But while He was here on earth, nakita nila si Kristo sa laman. But He was the Son of God. So Jesus Christ is the image of the invisible God. Bakit? Hindi po natin makikilala ang Diyos kundi sa pamamagitan ng revelation, ng kapahayagan. Because our God is transcendent. Ang ibig sabihin ng transcendent, hindi po natin siya kayang arukin, hindi po natin siya kayang abutin. God dwells beyond the realm
of our existence. Ang ating existence ay nandito tayo sa Cavite ngayon. But our God is everywhere. Sa buong mundo, nandyan ang Panginoon. Nandito ang Panginoon sa ating pagtitipon ngayon. Andun din siya sa SM Palapala. Andun din siya sa Robinson's Imos. Andun ang Panginoon sa lahat ng lugar, sa oras na ito. Doon sa Africa, doon sa Europe, doon sa Asia. Kaya nating ipasok sa ating isipan? No. We are limited to our own space and time. But our God is outside of time and space. Ang ating Panginoon ay nanananahan even beyond the material world. Ang ating Panginoon ay purong espiritu at naninirahan siya sa dako na hindi po nakikita ng ating mga mata. Now, sa ating makasalanang kondisyon, ang ating Diyos ay nasa labas po ng ating karunungan, ng ating knowledge. At hindi talaga natin makikilala ang Diyos, maliban na lang kung ipapakilala niya ang kaniyang sarili sa atin. God cannot be known. Ang description nga ni Apostle Paul sa ating Diyos ay invisible ang ating Panginoon. But Jesus Christ is the image of the invisible God. In other words, kung tingnan natin si Jesucristo, we see the invisible God. Nakuha natin? We have the chance to see the invisible God. Our God is invisible. He cannot be seen by mere human eyes. But if we see the Lord Jesus Christ by faith, hindi yung estatwa ha, but by faith sa ating Panginoong Jesucristo, we see our living God. John chapter 1 verse 18, binasa po natin ito kaninang umaga. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Wala. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Hindi lang sa nananahan ng ating Panginoon sa labas ng ating visible eyes, ang ating Panginoon din ay nanananahan sa labas ng ating comprehension. Di ba? Ang ating comprehension. Kaya nga hanggang ngayon mapapakamot ang mga kulto pagdating sa Trinity. Pagdating sa divinity and humanity of the Lord Jesus Christ. Why? Because these things can only be seen by faith. And faith is a gift from God. Kaya kinakailangan talagang ipahayag ng Diyos ang kaniyang sarili. Unless God reveals Himself, we cannot comprehend Him. And thanks be to God, He revealed Himself through Jesus Christ, our Lord. Ang ating Confession of Faith, chapter 2, paragraph 1. Ang sabi po dito, the Lord our God is but one only living and true God. Iisa lang ang ating Diyos, whose subsistence is in and of Himself, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but Himself. Sino ba ang nakakaunawa sa Diyos? Siya lang ang nakakaunawa sa Kanyang sarili. We cannot claim any comprehension about God apart from divine revelation. A most pure spirit, invisible, without body, parts, and passions. Kaya kailangang ipahayag ng Diyos ang kaniyang sarili sa atin. Otherwise, hindi talaga natin siya makikilala. And speaking of God's revelation, alam po natin na dalawang uri po ang kapahayagan ng Diyos sa kaniyang sarili sa atin. Una is general or natural revelation. Ano ito? Yung mga bagay na nilikha ng Diyos. We know that there is God. There is an almighty God through the things created. Tingnan natin ang mga bundok, ang mga bituin, ang lahat ng karagatan, mga animals, plant kingdom. Lahat ng ito ay nagpapahayag sa atin na merong Diyos. Providence. That belongs to general revelation. Pati ang ating conscience. Kasi lahat po ng mga tao ay nilagyan po ng Panginoon ng budhi, ng conscience. Ang Tagalog po ng conscience ay budhi. Ang konsensya is just a Tagalized
translation, version of conscience. So, nilagyan po ng Panginoon ng conscience. So, all of these things belong to general revelation. Sapat na ba yan upang magbigay sa atin ng saving knowledge? No. Kaya, pangalawang uri ng revelation is special revelation. Now, pagdating sa special revelation, meron ding tatlong uri ng special revelation. Espesyal na nga kaya nga ginawang tatlo ng Diyos para makilala natin siya. Una is external manifestations. Naalala ninyo yung burning bush? Naalala ninyo yung pillar of fire? Naalala ninyo yung thunder doon sa Mount Sinai? Ano pa? Naalala ninyo yung apoy mula sa langit na nag-consume sa alay ni Elijah? Naalala ninyo ang pillar of cloud sa Old Testament? Those are external manifestations of God. Mga theophanies, mga kapatid, mga kaibigan. Nagpahayag ang Panginoon sa kanyang sarili in a special way. Unang uri is external manifestation. Pero pangalawa, nagpahayag ang Panginoon in a special way by means of internal suggestion. Ito na yung mga prophecies, mga visions, mga dreams na sinulat ng mga prophets katulad ni Ezekiel, ni Moses, ni Samuel, at saka ni David. And then merong pangatlong uri ng special revelation which is concursive operation. Ito na yung pagkilos ng Panginoon sa mga writers of the scriptures. Na isinulat nila ang kanilang personality ay nandun. If you will read the book of John, you see the personality of John. But we know that that is the Word of God. If you will read Luke, you see the personality of Luke. He was a doctor, diba? He was a scholar, a professional one. But we know for a fact that that is the Word of God. Kung basahin natin si Pablo, alam natin abogado ang sumulat noon. That was his personality. But that was God's language using the personality of those people. So, concursive operation. And all of these three things together, external manifestation, internal suggestion, visions and dreams and prophecies, and concursive operation, they compose God's special revelation. That means the Bible is the revelation of God of Himself. But then, we have the ultimate revelation of God of Himself. Sa papaanong paraan? The ultimate revelation is Jesus Christ. He is the exact image of the invisible God. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Ang sabi po dito, mga kapatid, mga kaibigan, Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya'y ginawa ang mga sanlibutan. So, the invisible God became visible through Jesus Christ our Lord. Kaya ang sinabi po ng ating teksto sa verse 15 sa Colossians 1, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat hindi po ang Ama, hindi po ang banal na Espiritu ang nagpakita sa atin in bodily form, but the eternal Son of God became man. Dati si Jesus ay invisible, intangible. But He became visible and tangible in His incarnation. Kaya hindi po maaring makilala natin ang Diyos hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Totoo talaga ang sinabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Now, anong ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya na si Kristo ang image, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita? Image of God. Ang ibig pong sabihin ni Paul dito is that si Kristo ay perfect. Ang lahat ng kaniyang katangian, exactly the same sa katangian ng Ama.
Ang pag-ibig ni Kristo, exactly the same sa pag-ibig ng Ama. Ang kapangyarihan ni Kristo, exactly the same sa kapangyarihan ng Ama. Ang kaniyang autoridad, exactly the same. Ang kaniyang essence, ang kaniyang awa, ang kaniyang habag. Now, we were created in the image of God. Pero ang ating pagiging nilikha sa wangis ng ating Panginoon, hindi po yun perfect image. Even Adam, in his state of innocence, he was not created 100% in the image of God. Yung 100% na kasi meron pa ring hindi nalalaman si Adam. Ang kaniyang knowledge ay limited. Di ba doon sa Garden of Eden? Nadaya siya. So it was not a perfect replica of the image of God. Yung pagkalikha kay Adam. But Christ is the perfect image of God. So ang karunungan ni Kristo exactly the same sa knowledge of God. Tayo, limitado ang ating pagiging kawangis ng Diyos na distorted pa dahil sa kasalanan. But there are some incommunicable, ayun, isa pang theological term, incommunicable attribute of God. Ang ibig sabihin noon, hindi incommunicable diseases, ha? Ang ibig sabihin, may katangian ang Diyos na hindi talaga niya maaring ibahagi sa tao. Omniscience, omnipotence, omnipresence. Hindi yan incommunicable yan. Exclusively God's yan. Pero si Jesus Christ, nakikita natin that He was omniscient. Takang-taka si Nathanael kung papaano siya nakilala ng ating Panginoong Jesus. And prior to that, si Nathanael ay nag-question, can anything good come out of Nazareth? Ang sabi ng dalawa pang alagad, come and see. At noong papalapit na si Nathanael sa ating Panginoon, sabi ni Jesus, behold, an Israelite indeed, na walang kapintasan. At yun ang image ni Nathanael sa harap ng lipunan. Kaya siya ay nagtaka, how did you know me? Sabi ng ating Panginoon, doon sa ilalim ng fig tree, habang kinausap ka ni Philip yata yun, I saw you. At sabi ni Nathanael, my Lord and my God, you are the Son of God. Yang layo-layo ng distansya ng milya, but Jesus Christ knew. Alam ng ating Panginoon. So, meron pong katangian ng Diyos na hindi po maaaring i-communicate sa atin exclusively God's, pero lahat po ng katangian ng Ama ay na kay Kristo. That is what we mean by Jesus Christ is the image of the invisible God. We are not talking about physical image here. Totoo, ng anak ng Ama ay kawangis ng kanyang mukha. Di ba may ganoon? Yung mga picture kanina na tiningnan namin sa Facebook, talagang sinasabing, ay si ano ito? Talagang manang-mana, gaya-gaya, kumbaga pinagbiyak na bunga. But we are not talking here about physical image. We are talking about attributes. All of the attributes of God ay matutunghayan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Exact likeness. Hebrews chapter 1 verse 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. So, ang kapangyarihan ng Diyos ay na kay Kristo. Bakit? He is the exact image of God. Kung ang Diyos ay eternal, ang ating Panginoong Hesukristo ay eternal. He is called in the scriptures, in the book of Micah, He is from everlasting to everlasting. Psalm chapter 90 verse 2. Ang sabi po dito, bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. But Jesus Christ is also described as someone who is from everlasting. Psalm chapter 93 verse 2. Ang sabi po dito, ang trono mo'y natatag noong una.
ikaw ay mula sa walang pasimula. Kaya si Charles Spurgeon mahilig yung magsulat. Meron siyang mga stenographer si Charles Spurgeon at meron siyang catechism. Ang pamagat ay things most believed by us. Ang question number 4 ng catechism ni Spurgeon, what is God? Ano ang Diyos? Ang sagot ni Spurgeon, God is a spirit, infinite, eternal, and unchangeable in His being, wisdom, power, holiness, justice, goodness, and truth. And this equally describes the Lord Jesus Christ. According to Spurgeon, this equally describes the Lord Jesus Christ. But this leads us to the second point. At dito po lumilitaw ang lahat ng mga heresies sa kasaysayan ng iglesia dahil hindi po naunawaan ang pangalawang punto ng ating pagbubulay-bulay sa hapong ito. The hypostatic union of Christ. Big word. Theological word. Please bear with us nitong theological word. Ano bang ibig sabihin ng hypostatic union of Christ? Totoo na si Kristo ang exact image ng Diyos na hindi nakikita. Lahat ng attribute ng Diyos ay na kay Kristo. Lahat ng description ng Diyos Ama ay description din ng ating Panginoong Hesukristo. But Jesus Christ is also fully human. Si Kristo ay parihong Diyos at tao. In fact, tinawag siya ni Paul sa ating teksto as the firstborn of all creation. Panganay sa lahat ng mga nilalang. So, ang divine, 100% divine and 100% human ay nagsama sa iisang persona. Ulitin ko po ha. Ang 100% divine and 100% human ay nagsama sa iisang persona. We refer to this union as hypostatic union. Divinity and humanity in one individual essence. Sa Trinity, mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu. They are equal. They are one in essence. Sa Trinity, tatlong persona sa iisang Diyos. Sa hypostatic union, dalawang katangian sa iisang persona. Ulitin natin ha. Hindi po two persons ang ating Panginoon. May kulto na alam ni Junel yun, na two persons sa iisang Kristo. Merong dalawang persons. So, nagsasalit-salitan yung dalawang persons. Di ba? May mga ganon sa kasaysayan ng mundo. Two persons in one body, in one Christ. But that is not what the Bible tells us. There are two natures in one person. Ang doktrina na ito ay, huwag kayong magulat, communicatio idiomatum. O ano yan? Communicatio idiomatum. Ang ibig sabihin, communication of properties. Ito yung katuruan that Jesus Christ is both divine and human natures ascribed. Hindi natin combined ha. Kasi kung i-combine mo ang blue at saka ang red, magiging violet, hindi mo na malaan kung nasaan yung blue at nasaan yung pula noon. Kasi naging totally different color. Hindi yun hypostatic union, mga kapatid, mga kaibigan. Sa hypostatic union, intact ang 100% God and 100% man. Ang ibig sabihin nito, hindi na-affected ang pagka-Diyos ni Kristo. Hindi rin na-affected ang kanyang humanity, intact. Hindi yung pinaghalo yung dalawa, so ang divinity of Christ nabawasan ng kaunti. At ang humanity of Christ naging supernatural, naging superhero ng kaunti. Hindi yan ang nangyari. Hindi yan ang nangyari. Na pinagsama yung dalawa by means of mixing color. So ang divinity ay nabawasan at ang humanity ay nagiging superhuman. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang hypostatic union is 100% God and 100% man. The divine nature is not weakened, nor is the human nature somehow enhanced.
by the divine. Hindi po yan ang nangyayari. Ang pure H2O is 100 degrees Celsius ang boiling point. Tama ba? Pure water, H2O, 100 degrees Celsius ang boiling point. Ang chlorinated water, and the boiling point of chlorine is only 34 degrees Celsius. Ang boiling point ng H2O is 100 degrees Celsius. Pero dahil ang tubig ay chlorinated, ang boiling point ng water na yan ay hindi na umabot ng 100 degrees Celsius dahil nahatak pababa ng chlorine. At ang boiling point niya ay mga nasa somewhere 80 degrees Celsius na lang siguro. Nahatak ng chlorine. Yung mga chlorinated water, hindi po yan ang nangyari sa ating Panginoong Hesus na parang nabawasan ang kanyang divine side at ang kanyang human side ay na-enhanced. It's 100% intact. In the person of Christ, God has fully revealed Himself. Colossians chapter 2, verse 9. Colossians chapter 2, verse 9. Ang sabi po dito, sapagkat sa Kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagkadiyos sa katawan. Na marami pong mga grupo na nahihirapan sa pag-reconcile nitong dalawang katangian ng Diyos sa iisang persona. Nahihirapan sila sa pag-reconcile. And this has been the source of many heresies of the church. It's either, katulad ng INC, tinatanggi nila ang divinity of Christ, or it's either, katulad ng ibang mga grupo, na tinatanggi po nila ang humanity of Christ. At meron ngang nagsasabi that Christ is composed of two persons. But that is not the Bible's teaching. In the incarnation, ang walang hanggang anak ng Diyos ay naging laman. He was born as a man. Tinawag siya ni Apostle Paul as the firstborn of all creation. And He was begotten by God even before the world began. Ang pagkabigatan ni Kristo is eternal. John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama. Puspos ng biyaya at katotohanan. London Baptist Confession of Faith, chapter 2, paragraph 3. Ang sabi po dito, the Father is of none, neither begotten nor proceeding. The Son is eternally begotten of the Father. The Holy Spirit proceeding from the Father and the Son. And we are not talking about procreation here. Now, which is yun ang pag-unawa ng mga Islam. Na parang procreation. Kaya nga naging theory nila na binuntis ng Diyos si Maria. Kaya nagkaroon ng, meron silang ibang paniniwala. But we are not talking about procreation here. We are talking about attributes, characteristic. That Jesus Christ is the eternal Son of God. Pakinggan natin si William G.T. Shedd. Ang sabi po niya, when the Father generates the Son, He does not call another substance into existence from non-entity, as He does when He makes the universe. These eternal activities are not temporal and transient, but eternal and unceasing. They have neither beginning nor ending nor cessation. Neither of them is before the other in time. All are eternal and therefore simultaneous. The first person is not the eternal Father before the second person is the eternal Son. An eternal Father cannot exist before the eternal Son. Meaning to say, it's simultaneous together. Kaya nating arukin sa ating utak. Kaya nga tao tayo at hindi tayo Diyos. Dahil hindi natin kayang ipasok yan sa ating pangunawa. The eternal Son was born. He became man doon po sa Bethlehem. At sa humanity ng ating Panginoong Hesukristo, katulad talaga siya sa atin, maliban sa kasalanan.
He is truly God and truly man. Chapter 8, paragraph 2 of our Confession of Faith, two whole, perfect, and distinct natures were inseparably joined together in one person without conversion. Hindi katulad nung na-mix yung pula at saka yung asul. Without conversion, without composition or confusion, which person is very God and very man, yet one Christ, the only mediator between God and man. Ano ba ang mga elements ng humanity? Di ba ang humanity is limited ang understanding? Totoo hindi? Limited ang ating understanding. At sinabi po ng Biblia na si Jesus ay lumago daw sa karunungan at kaalaman. How could this be that this eternal Son of God, eternally omniscient God, when He became incarnate, it is said na siya ay lumago sa karunungan at kaalaman? Hindi natin kayang ipasok yan sa ating isipan. But the point is, bilang tao, kabahagi siya sa lahat ng ating katangian bilang tao. Naging subject siya sa limited understanding for a season na nag-i-increase habang siya ay lumalaki. Naging subject siya sa limited space. Although nakita niya si Nathanael sa malayo, pero wala si Jesus doon physically. Naging subject siya sa limited space and limited time. Lahat po ng katangian ng tao ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin ito maarok. Luke chapter 2 verse 52. Lumago si Jesus sa karunungan, sa pangangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang Diyos na siya ang nagdi-declare sa umpisa hanggang sa katapusan, alam ng Diyos. Pero nung siya ay naging incarnate, kailangang matutunan niya ang mga bagay na ito bit by bit, from time to time. Naunawaan din ni Kristo kung paano magutom. Diba? Siya ang naglikha sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Kung siya daw ay magugutom, hindi daw niya ipapaalam sa atin because all of the field is mine. All of the beasts of the field are mine. Sabi ng ating Panginoon. Pero in Christ's humanity, ay naunawaan niya ang pagkagutom at pagkauhaw. Naunawaan din ng Panginoon ang grief, human grief and human sorrow. Di ba umiyak siya nung namatay si Lazaro? John 11:35, Jesus wept. Naunawaan din ni Kristo ang pain and suffering. At naniniwala po ako, wala nga lang sigurong biogesic at that time, pero naniniwala ako na sumakit din ang ulo ng ating Panginoon. He became subject to human weakness. Huwag nating ituring ang ating Panginoon na superhuman. He was 100% human like us. Wala nga lang kasalanan. But the same. Nagutom siya, nauhaw, hindi po natin yun maunawaan. But that was Jesus Christ. Sa family reunion, siguro nila, nag-enjoy din ang ating Panginoon. Maraming pagkain na handaan, katulad mamayang gabi, na titikman po natin iwas po sa kolesterol. Natikman din po ng ating Panginoon at He enjoyed all of them. Kung tayo ay nag-i-enjoy sa camping na napakalamig doon sa Tagaytay or Baguio, ang ating Panginoon ay nag-enjoy din bilang 100% na tao. And I suppose, nung ang ating Diyos ay nainitan sa tanghaling tapat, ay namaypay din siya. And Jesus Christ knew the temptations of Satan. Kaya nga sinasabi po ng salita ng Diyos, tayo ay dumulog sa Kanya sa oras ng mga tukso at pangangailangan sapagkat ang ating tagapagligtas ay sympathetic. Naranasan niya yun lahat. Hebrews chapter 4 verse 15. Ang sabi po dito, sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. And He was also subject to the same temptation as our experience. Dinala siya ng Panginoon doon sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. The changeless God
Di ba? He is immutable. Hindi siya nagbabago. The changeless God. Sa kanyang incarnation, tiniis niya yung change. Hindi sa kanyang deity, kundi sa kanyang humanity. Because God cannot change. But in His humanity, Jesus Christ grew in wisdom. Diba? Naranasan niya ang pagbabago. The life of Jesus Christ in His humanity was one of continual change. Merong paglaki ng kanyang katawan. He went from infancy to childhood and then to adulthood. And He experienced joy and grief. And that leads us to the last point this afternoon. Ang incarnation ay katuparan ng walang hanggang layunin ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 19 to 20. Ano po ang nangyari dito? Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya at sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Sa lupa man o sa langit, na ginawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Bakit si Kristo ay pumarito? In order to reconcile sinners to God. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng Kanyang dugo doon sa krus. So yun po ang layunin. The incarnation was a fulfillment, an accomplishment of God's eternal purpose. Siya po ay naging laman according to the will of God. And the purpose is for the reconciliation of sinners to God. Ang implication, tayo ay naging kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ikaw na wala pa kay Kristo, kaibigan, kaaway ka ng Diyos. Colossians chapter 1 verse 13 and 14. Nandito si Kristo, pumarito siya upang iligtas niya tayo. Mula sa ano? Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng Kanyang minamahal na anak, na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Nakita natin kaninang umaga, ng mga tao ng Diyos were already chosen even before the foundation of the world. Nag-pledge ang Ama sa Kanyang anak na ibibigay niya ang mga tao sa Kanyang anak, pero kailangan niyang tubusin ang Kanyang mga anak, mga tao, and Jesus Christ agreed to redeem them from their sin. Kaya isinugo ng Ama ang Kanyang anak dito sa lupa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. John chapter 6 verse 38 and 39. Binasa natin ito kayo ng umaga. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. And Jesus Christ became obedient to the Father in His humanity. Philippians chapter 2 verse 8. At palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. What else? John chapter 4 verse 34. In the Lord's conversation with the Samaritan woman. John 4:34, sinabi sa kanila ni Jesus, with the Samaritans na ito, with the disciples, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kaniyang gawain. And our text this morning shows us that Jesus Christ came to redeem His people from their sin and to deliver His people from the curse of the law. That's the incarnation. Na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Now, in conclusion, ito po yung kaluwalhatian ng Christmas. Di ba? This is the glory of Christmas. Ito ang celebration ng pagparito ng eternal Son of God upang iligtas niya ang kaniyang mga tao mula sa kanilang kasalanan.
Kaya nga ang pressing question, kaibigan, is, kilala mo ba si Kristo? Do you really know Him? I mean, the biblical Christ. Not the Christ that is invented by man's depraved imagination. Duty ng lahat ng mga tao na kilalanin si Kristo at mag-bow down sa Kanya bilang Hari at bilang Diyos at magpasakop sa Kanya. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ay ang pangangaral ng kaharian ng Diyos. Ang ating Panginoon ay naghahari. Ang ating Panginoon ay merong rule at merong dominion. At yun ang introduction sa Great Commission. All authority is given unto me in heaven and on earth. At gaya ng unang pagparito ng ating Diyos, muli siyang babalik upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Muling babalik ang ating Panginoon upang finally, ang lahat ng bagay ay Kanyang isaayos. I-repair ang mundong ito, free from all of the stain and traces of sin. At lahat ng mga tao ay tatayo sa Kanyang harapan, sa Kanyang trono, sa paghahatol. Revelations chapter 14, verse 10. Please turn there. Revelations 14:10. At ikaw, bakit mo hinahatulan? Romans chapter 14, verse 10, sorry. Romans chapter 14, verse 10. At ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. So habang kinakonsider natin si Kristo nitong Christmas season, tingnan natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. He is glorious. He is wonderful. Siya ang Kristo. Seek to know Him, kaibigan. Kung meron kayong pagkakataon sa mga family reunions and gatherings niyo tonight and tomorrow, if you have the opportunity and may the Lord grant you the opportunity, preach the gospel. Share Christ sa mga pagtitipon ng family reunion ninyo. We are not against family gatherings. Bakit ba tayo against family gatherings during Christmas? The Bible is not anti-family. It is pro-family. Pero sana po ay bigyan kayo ng opportunity ng ating Panginoon na makapagpahayag ng Ebanghelyo sa mga family reunion, mga pagtitipon. Mamayang gabi, bukas marahil, at meron pang sa susunod na linggo na New Year. Kasi yun talaga yung tradisyon ng mga Filipino eh. Nawa ay buksan ng Panginoon ang pagkakataong ito. Para sa mga kaibigan na wala nang iniisip kundi party, mga wala pa kay Kristo, wala nang iniisip kundi mga family reunion at merong inuman doon ha. Merong mga fundador, merong mga lahat ng mga makasalanan o makabundong gawain. Know for sure na hindi yan ang purpose kung bakit si Kristo ay pumarito dito sa mundo. Hindi ang ating Panginoon pumarito upang ikaw ay magpakasasa sa carousing and drunkenness. Excessive partings, carousing. Romans chapter 14, verse 13. Pumarito si Kristo upang ialay niya ang kanyang sarili doon sa krus. Upang ikaw ay ma-reconciled sa Diyos sapagkat ikaw ay kaaway ng Diyos, kaibigan. Kailangan mong makilala si Kristo. Talikuran mo ang kasalanan at lumapit ka kay Kristo at ikaw ay maligtas. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa mensahe ninyo sa hapong ito, sa aming pag-celebrate ng Christmas. Tulungan ninyo kami na hindi kami ma-off-focus na kay Kristo nakatuon ang aming celebration, ang aming gathering. It is to commemorate Christ, 100% God who became 100% man in order to reconcile sinners unto yourself. At naway yun nga ang mangyari. Magkaloob kayo ng bukas na pintuan for gospel proclamation this holiday season. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.